Magandang umaga sa inyong lahat at tayo po ay dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at samahan po ninyo ako sa Roma, Kabanata 15 sa umagang ito. Roma, Kabanata 15, mga talata 13, Roma 15, talata 13, Roma 15, talata 13. Basahin po natin. Ganito po ang sinasabi sa Roma Kabanata 15, talata 13. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Basahin muli natin. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, sa umagang ito patuloy ka na kumilos sa aming kalagitnaan, maging sa aming mga buhay. Dalangin po namin ang pagpapala mo sa bawat isa. Kinikilala namin ang iyong kapangyarihan sa umagang ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nawa ang kapangyarihan niya ang patuloy na gumawa sa aming buhay upang sa ganon, Panginoon, kami ay mahubog sa larawan ng aming Panginoong Jesucristo. Pagpalain po ninyo ang aming pag-aaral sa umagang ito. Gamitin niyo po ito upang magsilbing paalala at ganon din encouragement upang sa ganon magpatuloy kami na saliksikin at hanapin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa aming buhay. Ikaw po ang siyang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Sa nakaraang mga linggo ng ating pag-aaral patungkol sa Santong Espiritu, umaasa po ako na ang inyong kaalaman, hindi lamang kaalaman, kundi ang inyong karanasan sa Espiritu Santo ay umuusad o nagkakaroon ng pagbabago. Ito ang pinakalayunin ng ating pag-aaral. Hindi lamang binibigay ko sa inyo ito upang magsilbing kaalaman, kundi ang kayo mismo ay magkaroon ng pagnanasa na hanapin ang Espiritu Santo at siya ay maganap sa inyong buhay. Ngayong umaga, tatalakayin natin ang patungkol sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Alam natin na sa Biblia ay ipinapakilala ang Espiritu Santo bilang makapangyarihan na persona. Sa katunayan, siya ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, ang ibang mga grupo ay hindi naniniwala na ang Espiritu Santo ay isang personalidad o isang persona na katulad ng tinalakay natin nung nakaraan. Kinikilala nila ang Espiritu Santo bilang isang kapangyarihan lamang o kapangyarihan ng Diyos. Siya ay isang influensya lamang. Subalit sa nakita natin sa nakaraang pag-aaral natin na ang Espiritu Santo ay persona. Ganun pa man, bagamat siya ay persona, siya ay isang makapangyarihang persona. At titingnan natin ang bagay na ito ngayong umaga. Nais kong tingnan natin una sa lahat na ang Espiritu Santo ay mayroong kapangyarihan na lumalang. Alam natin, sa pagkaunawa natin sa Biblia, na ang Diyos ang lumalang ng buong sanlibutan, ng buong sangnilikha. Ang Diyos ang siyang lumalang sa atin bilang mga tao. Subalit kung titingnan natin ang Biblia, makikita ninyo na ang Espiritu Santo ay siyang lumalalang. Yun ay dahil sa siya at ang Diyos ay iisa. Ganun pa man, nais kong tingnan ng mga talata para maging malinaw sa inyo at makita ninyo na ang Espiritu ang lumalalang. Ang unang talata na gusto kong tingnan natin ay nasa awit 104, awit 104, talata 30. At gusto kong basahin ito sa Bibliang Ingles. Awit 104, talata 30 o Psalm 104, verse 30. Ang sinasabi doon sa Psalm 104, verse 30 ay ganito: When you send your spirit, they are created, and you renew the face of the earth. When you send your spirit,
they are created and you renew the face of the earth. Malinaw doon na ang Espiritu Santo, nang suguin siya ng Diyos, ito ay lumalang, nailalang ang lahat ng bagay at ang mukha ng daigdig ay nagkaroon ng pagbabago. Ito ay muling na bigyan ng panibagong larawan o ng panibagong anyo. It renew the face of the earth. No? The Holy Spirit renew the face of the earth. Dahil siya ay mayroong creative power. Siya ay manlalalang. So ang Espiritu Santo ay makapangyarihan at meron siyang kapangyarihan lumalang sapagkat siya ay Diyos. Ngayon, dapat natin ilagay sa ating isipan dahil yamang ang Espiritu Santo ay mayroong kapangyarihang lumalang. Makakaasa tayo na anumang bagay sa buhay natin ang dapat na baguhin. No? Kasi sabi nga, binago niya yung mukha ng daigdig. You renew the face of the earth through the Holy Spirit, ang sabi. Binago niya yung mukha ng daigdig. Ngayon, sa buhay natin bilang mga mananampalataya, kung may mga pangit tayong nakikita sa ating buhay, may mga pangit na ugali, may mga pangit na bagay sa atin, makakaasa tayo na ang banal na espiritu ay kayang lumalang ng bagong ugali sa atin, bagong bisyo, yung mga magagandang bisyo, hindi na yung pangit na bisyo. Maaari niya tayong baguhin doon sa larawan na nais niya. Sapagkat siya ay mayroong kapangyarihan. At kaya niyang gawin yun sapagkat ang mukha nga ng daigdig ay binago niya, higit lalo na kaya niya tayong baguhin. So ang Espiritu Santo ay hindi lamang persona na lagi nating kasama, kundi siya isang persona na makapangyarihan. The Holy Spirit is powerful.